Naranasan mo na ba ang masaktan sa isang salita na binitawan sa'yo? Isang linya lang, pero sira na agad ang buong araw mo. Nagagalit tayo, nasasaktan, at paulit-ulit nating binabalik-balik ang sitwasyon sa ating isipan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan para ang mga paninira o pang-iinsulto ay tumatalbog lang sa'yo na parang sa pader? At ang paraang ito ay hindi imbensyon ng mga modernong psychologist, kundi ng mga sinaunang pilosopo. Ngayon, tatalakayin natin ang tugon ng mga Stoic sa mga pang-iinsulto at tiyak na ikagugulat mo ito. Hindi ito tungkol sa paglahad ng kabilang pisngi o simpleng pagtitiis. Ito ay tungkol sa kung paano magkaroon ng tunay na mental na superlakas. Kaya sino ba ang mga Stoic? Sa madaling sabi, sila ang mga tao mula sa sinaunang Gresya at Roma na mga dalubhasa sa praktikal na pilosopiya. Kabilang sa kanila ang alipin na si Epictetus, ang tagapayo ng emperador na si Seneca, at maging ang emperador mismo na si Marcus Aurelius. Hindi sila namuhay ng malayo sa realidad ng buhay, kundi naghahanap ng mga kasagutan sa mga pinakamahalagang tanong sa buhay. At ang tanong na paano tumugon sa negatibong bagay ay isa sa mga pangunahing pinagtutuunan nila ng pansin. Kaya alamin natin mula sa simula, ano ba talaga ang nangyayari kapag nakakaranas ka ng panlalait o pangiinsulto? Ayon sa mga Stoic, dapat nating tingnan ito bilang isang simpleng kadena ng mga pangyayari. At sa kadenang ito, may isang bahagi tayong madalas makaligtaan. Isipin mo, may naghagis ng bato sa iyo. Ang bato mismo ay isa lang bato. Wala itong masama o mabuting intensyon. Ang kirot ay hindi nagmumula sa bato, kundi sa katotohanang tinamaan ka nito at nasaktan ka. Ganyan din ang mga salita. Kapag may nagsabi sa iyo ng masakit, ang mga salitang iyon mismo ay isa lang koleksyon ng tunog, mga vibrations lang sa hangin. Wala silang dalang bigat ng insulto sa kanilang sarili. Tayong mismo ang nagdaragdag ng bigat yan sa ating agarang paghuhusga at pagtatasa. Halimbawa, may nagsabi, parang nagpapalaki yung damit na suot mo. Pero ang utak natin, agad-agad na magsasalin, tingin niya mataba ako, hindi ka akit-akit, pangit ang taste niya, at ang kapal ng mukha niya sabihin, yan. At itong panloob na pagbibigay kahulugan na ito, itong mabilis na paghuhusga, ang siya mismong ugat ng ating kirot, hindi ang mga salita mismo, kundi ang iniisip natin tungkol dito. Sabi ng mga Stoic, sa pagitan ng bawat kaganapan at ng iyong reaksyon, palaging may kaunting puwang, isang paghinto. Sa paghinto na ito, matatagpuan ang lahat ng ating lakas at kalayaan. Ang ating gawain ay matutunan itong mapansin at gamitin. At ito ang nagdadala sa atin sa isa sa pinakamakapangyarihan at nagpapalayang ideya ng Stoicismo, ang tinatawag na dichotomy of control. Mukhang komplikado, pero sa totoo lang, napakasimple nito. May mga bagay na nasa kontrol natin at may mga bagay na ganap na wala tayong kontrol. Pag-isipan mo ito. Kaya mo bang kontrolin ang panahon, ang traffic, ang sitwasyon ng ekonomiya ng bansa? Hindi. Ganun din, hindi mo kayang kontrolin ang isip, ang mga opinyon, at higit sa lahat, ang mga salita ng ibang tao. Ang subukang gawin ito ay isang talunan ng labanan na sisipsip sa lahat ng iyong lakas. Kung may nagdesisyon na magsabi sa iyo ng hindi maganda, ito ay kanyang pagpili, kanyang kilos. Nasa kanyang kontrol yon, hindi sa iyo. Kung gayon, ano ang nasa ating kontrol? Ano ang natitira sa atin? Ang sagot ng mga Stoic, ang pinakamahalaga, ang ating sariling paghusga, ang ating mga opinyon, ang ating mga reaksyon, at ang ating mga kilos. Ibig sabihin, ang buo nating panloob na mundo. At kapag lubos mong naunawaan ito, nangyayari ang mahika.
Hihinto ka sa pag-aaksaya ng lakas sa walang saysay na pakikipaglaban sa panlabas na mundo at nagtutuon ka ng pansin sa kung saan ikaw ang ganap na may kontrol sa iyong reaksyon. Ang pang-iinsulto ay isang panlabas na ingay. Ang iyong kapanatagan ay isang panloob na pagpili. Ang ating reaksyon sa anumang pangyayari ang buo nating responsibilidad at dito matatagpuan ang ating tunay at hindi matitibag na kalayaan. Isipin mo, sa tuwing may sumusubok na saktan ang iyong damdamin, iniaabot nila sa iyo ang remote control ng iyong kalooban. Pipindutin niya ang galit, umaasang sasabog ka. Pipindutin ang sakit ng loob sa pag-asang makikita kang manghina. Ngunit alam ng isang stoic na peke ang remote na iyon. Ang totoong remote ay laging nasa iyong bulsa. Ikaw lang ang magpapasya kung anong emosyon ang iyong bubuksan o kung magbubukas ka ba ng anuman. Maaari mo lang tingnan ang iniaabot na remote, ngumiti sa loob-loob mo at magpatuloy sa iyong mga ginagawa. Ang kalayaang ito ay ang hindi pagiging isang papet na hinahatak ang mga tali ng sino mang dumadaan. Ito ang kalayaang manatiling ikaw, panatilihin ang iyong kapanatagan ng loob, anuman ang bagyong bumubuhos sa labas. Ang iyong kapanatagan ay hindi isang bagay na maibibigay o maaagaw sa iyo. Ito ay ang nililikha mo mismo, sa iyong sarili, sa bawat mulat mong pagpili, at ito ang tunay na lakas. Ngayon, palalimin pa natin ang ating pag-iisip. Isipin mo ito, ang anumang panlalait ay opinyon lang ng ibang tao. Hindi ito isang katotohanan, hindi batas ng kalikasan, kundi sarili lamang niyang subhetibong pananaw. Mag-isip tayo ng isang senaryo. Kung may lumapit sa iyo sa kalye at buong tiwalang sabihin na ang langit ay lila na may berdeng batik, magagalit ka ba? Maiinis? Malamang magkikibit balikat ka lang at iisipin na may kakaiba sa taong yon. Hindi mo pagdududahan ang kulay asul ng langit dahil alam mo ang objetibong katotohanan. Kaya bakit kapag may nagsabi ng negatibo tungkol sa iyo, napakadali mong paniwalaan yun bilang katotohanan? Sino ba ang taong yan para maging ultimong hukom ng iyong pagkatao? Ang mga salita niya ay hindi refleksyon ng iyong realidad. Ito ay refleksyon ng kanyang realidad, ang kanyang mood, ang kanyang mga insecurity, ang kanyang mga karanasan sa buhay. Maaaring may masama lang siyang araw. Maaaring naiinggit lang siya. O baka naman, hindi lang talaga siya masyadong matalino. Ang opinyon niya tungkol sa iyo ay mas marami pang sinasabi tungkol sa kanya kaysa sa iyo. At ang hayaang maghari ang opinyong yon sa iyong damdamin ay parang kusang pagbibigay ng susi ng iyong kaligayahan sa isang taong hindi mo naman kakilala. Ngayon, tanungin ang sarili, sino o ano ang pinagmulan ng insulto? Para sa mga Stoic, napakahalaga ng ganitong pag-iisip dahil hindi lahat ng opinyon at hindi lahat ng pinanggalingan ay may pare-parehong bigat o halaga. Isipin natin ang isang simpleng sitwasyon. Kung nilabhan ka ng aso sa kalsada, ano ang gagawin mo? Sisigawan mo ba ito pabalik? Sisikapin mo bang patunayan na mali ito at ikaw ay isang mabuting tao? Hindi mo personal na tatanggapin ang tahol nito at hindi ka mag-aalala buong araw na may masamang tingin sa iyo ang asong iyon. Dadaan ka lang dahil nauunawaan mo. Aso lang yan, tumatahol lang. Iminumungkahi ng mga Stoic na ilapat ang prinsipyong ito sa ilang tao. Kapag ininsulto ka ng isang tao na kumikilos, hindi batay sa katuwiran, kundi dahil sa galit, inggit o kawalan ng alam, hindi siya gaanong naiiba sa isang asong tumatahol. Ang kanyang mga salita ay hindi makatuwirang kritisismo, kundi puro emosyonal na ingay lang. Ang makipagtalo sa ganoong tao ay parang bumaba sa level niya at tumahol din pabalik.
Ito ay walang saysay na pag-aksaya ng iyong lakas at dangal. Nakikita ng matalinong tao ang pinagmula ng ingay at dinadaan-daanan lang ito, pinapanatili ang kanyang kapayapaan. Ang susunod na hakbang ay ang walang awang katapatan sa sarili. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng lakas ng loob, ngunit ito ay napakabisa. Kapag ikaw ay ininsulto o pinuna ng isang tao, tanungin mo ang iyong sarili ng isang simpleng katanungan. May katotohanan ba kahit kaunti sa mga salitang ito? Halimbawa, may isang kasamahan na nagsabi sa iyo, lagi mo na lang ginagawa ang lahat sa huling sandali. Ang unang reaksyon ay masaktan. Paano niya nagawang sabihin yan? Hindi rin naman siya mas magaling. Ngunit ang isang taong may matatag na pag-iisip ay magpapahinga muna at tatanungin ang sarili, totoo ba yan? Hindi kaya minsan ay ipinagpapaliban ko nga ang mga gawain. Nagdudulot nga ba ng problema ang pagpapaliban ko? Kung ikaw, sa tapat na pagsusuri sa sarili, ay makahanap ng bahagi ng katotohanan sa kritisismo, bakit ka pa magagalit o masasaktan? Ang taong iyon, kahit sa hindi magandang paraan, ay binigyan ka lamang ng libreng puna. Itinuro niya ang iyong kahinaan, ang iyong lugar para lumago. Sa halip na magalit, maaari kang magpasalamat sa kanya, kahit sa isip lang, at gamitin ang impormasyong ito upang mas mapabuti ang iyong sarili. Sa esensya, ginawan ka niya ng pabor, at ang masaktan sa isang pabor ay, aminin natin, medyo kakaiba. Ang ganitong pananaw ay ginagawang hindi inaasahang guro ang sino mang kritiko. Sa halip na isang kaaway, paano kung ang isang insulto ay isang malaking kasinungalingan? Paano kung may sinasabi sa iyo ang isang tao na talagang walang kinalaman sa katotohanan? Ayon sa mga Stoic, mas lalo pang kalokohan ang magpaapekto or masaktan sa ganitong sitwasyon. Isipin mong lapitan ka ng isang tao at seryosong sabihin, ikaw ay isang takure. O kaya, sigurado akong isa kang girap na nagpapanggap lang na tao. Ano ang magiging reaksyon mo? Galit? Sama ng loob? Malamang hindi. Ang malamang ay tatawa ka lang o kaya iikot ang daliri sa sentido para bang sinasabing may sayad siya. Bakit? Kasi napakalayo ng sinasabi niya sa katotohanan kaya't hindi ka nito apektado. Hindi ka nito kayang saktan. Kaya bakit iba ang reaksyon mo kapag sinabihan ka ng ikaw ay talunan, gayong na alam mong hindi totoo iyon? Ang isang maling insulto ay parang din yang takure o girap na yan. Ito ay isa lamang serye ng mga tunog na hindi tumutugma sa realidad. Ang magalit sa kasinungalingan ay parang nagagalit sa masamang panahon. Walang kabuluhan yan at sisirain lang ang iyong araw. Ang katotohanan ay nasa panig mo. Kaya kung ganun, ang kasinungalingan ng iba ay problema nila, hindi sa iyo. Hindi ka dapat mag-alala o magpaapekto. Dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Itinuturo sa atin ng mga Stoics ang isang simple pero napakalakas na paraan. Ihiwalay ang pangyayari sa iyong pagtatasa o paghuhusga. Mayroong mismong katotohanan at mayroong interpretasyon mo dito. At ang dalawang ito ay magkaibang magkaiba. Isipin natin halimbawa, ang katotohanan, itinaas ng iyong amo ang kanyang boses habang kausap ka. Pero ito ang iyong agarang pagtatasa, ang iyong panloob na komento. Ininsulto niya ako, hindi niya ako iginagalang, ang sama-sama. At ang pagtatasa na ito at hindi ang mismong pagtaas ng boses ang nagbibigay sa iyo ng sakit at sumisira sa iyong buong araw. Ngayon, subukan nating baguhin ang pananaw. Ang katotohanan ay nananatiling pareho. Itinaas ng amo ang kanyang boses. Ngunit sa halip na automatikong pagtatasa, simple mo lang sabihin, mas malakas ang boses niya kaysa dati. Siguro ay kinakabahan siya. Siguro ay may stress siya. At yun na,
Tinanggal mo sa equation ang label na insulto at paghamak. Ang naiwan ay ang purong katotohanan. At ano ang mangyayari? Mawawala ang emosyonal na bigat. Ang sitwasyon ay hindi na nagiging personal na trahedya at nagiging isang pangyayari lang. Isang normal na pangyayari sa buhay. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba? Ang pagsasanay na ito ay isang tunay na pag-iensayo para sa isip na nagbibigay daan sa atin na manatiling malinaw at kalmado. Ang mga Stoic ay mga taong praktikal at nauunawaan na minsan ay hindi sapat ang lohika lamang. Kaya naman, mayroon din silang iba pang mga sandata sa kanilang arsenal. Isa sa pinakamahusay sa mga ito ay ang pagpapatawa. Ang pagpapatawa ay nagsisilbing perpektong shock absorber. Agad nitong pinapawi ang anumang lakas ng dagok. Alalahanin natin ang kwento ni Cato, isa sa pinakaiginagalang na politiko ng Roma. Minsan, sa isang forum, dahil sa kawalan ng argumento sa isang pagtatalo, basta na lang siyang sinampal ng kanyang kalaban sa mukha. Isipin ninyo ang eksena. Isang pampublikong pagpapahiya, lahat ay nakatingin. Ang ordinaryong tao ay galit na galit, makikipag-away o sisigaw. Pero anong ginawa ni Cato? Hindi man lang siya nagalit. Kalmado niyang hinawakan ang kanyang mukha at may bahagyang ngiti ay sinabi, "Kakaiba, nakalimutan kong kailangan palang lumabas ng may helmet." Isang pahayag lang. At anong nangyari? Hindi lang niya napanatili ang kanyang dignidad, kundi ginawa pa niyang isang ganap na tanga ang umatake sa kanya. Ipinakita niya na ang simpleng pag-atake na yon ay hindi siya inaapektuhan. Ang pagpapatawa ay nakakabuwag sa agresor. Ipinapakita nito ang iyong panloob na lakas at kumpiyansa. At ang pinakamahalaga, hindi nito hinahayaan na makapasok ang lason ng sama ng loob sa loob mo. Dahil imposible namang tumawa at masaktan ng sabay. Isa pang makapangyarihang kasangkapan na lubos na pinahahalagahan ng mga Stoic, higit pa sa anumang salita, ay ang katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan na puno ng paghamak o sama ng loob. Hindi ito pagtatampo na halata at pagtalikod. Hindi. Ang Stoic na katahimikan ay payapa, sinadya at may buong kumpiyansa. Kapag sumasagot ka sa isang pang-iinsulto gamit ang ganitong katahimikan, nagpapadala ka ng napakalinaw na senyal. Sinasabi mo ng walang salita. Ang sinabi mo ay napakababaw at walang halaga para bigyan ko pa ng tugon. Para itong pagbaliwala lang sa isang nakakainis na langaw. Ipagpapatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Ang ganitong reaksyon ay madalas na mas nakakalito sa mga away kaysa sa anumang galit na pagsagot. Umaasa siya ng emosyon, sigawan, o pagtatalo. Ito ang panggatong sa kanyang ego. Ngunit ibinibigay mo sa kanya, wala, kawalan. Ang kanyang mga salita ay lumilipad sa kawalan at hindi nakakahanap ng anumang tugon. Nagpapakita ito na bigo ang pagtatangka niyang saktan ka. Nasa ibang antas ka kung saan ang kanyang mabababaw na panunukso ay hindi lang abot. Ito ay katahimikan ng kalakasan, hindi ng kahinaan. Tandaan ninyo, para tumalab ang isang insulto, kailangan nyo itong tanggapin. Ang mga Stoic ay gumamit ng isang napakabisang metapora. Isipin ninyo na may nag-aalok sa inyo ng regalo. Iniaabot niya sa inyo ang isang kahon na may laso. Pero titingnan ninyo ito at sasabihin, "Salamat, huwag na lang." At hindi nyo lang kukunin. Ano ang mangyayari sa regalong iyon? Mananatili ito sa taong nagtangkang ibigay sa inyo. Ang insulto ay parang isang regalo rin. Ibinibigay sa inyo ng tao ang kanyang galit, inggit at masamang kalooban na nababalot sa mga nakakasakit na salita. Desperado siyang kunin ninyo ang regalong iyon. Dahil doon, gagaan ang pakiramdam niya.
para bang ibinahagi niya ang kanyang sakit sa inyo. Ngunit hindi ninyo ito obligasyong tanggapin. Palagi kayong mayroong pagpipilian. Maaari lang ninyong sabihin, "Salamat, sa iyo na lang yan." At kapag tumanggi kayong tanggapin ang negatibong regalong ito, mananatili ito sa nagbigay. Ang lahat ng galit, ang lahat ng lason na para sa inyo ay mananatili sa kanya. Problema niya yan, hindi sa inyo. Ang pag-unawa sa simpleng prinsipyong ito, ang hindi pagtanggap ng regalo, ay nagbibigay ng pambihirang pakiramdam ng kontrol at kalayaan. Ngayon, subukan nating lumayo pa ng kaunti at silipin ang isip ng taong nananakit o nang iinsulto. Pag-isipan mo ang kanilang totoong layunin. Oo, marahil kakaiba ito, ngunit ayon sa mga Stoic, ang mga tao ay gumagawa ng masama hindi dahil sa sila'y likas na masama, kundi dahil sila ay nagkakamali. Kumikilos sila mula sa kamangmangan o malalim na panloob na sakit. Ang taong maligaya, kontento sa kanyang sarili at sa kanyang buhay ay hindi mag-aaksaya ng oras at enerhiya upang maliitin o siraan ang iba. Simple lang, hindi niya kailangan gawin iyon. Ang pagiging agresibo at ang kagustuhang manakit ay halos palaging isang sigaw para sa tulong. Ito ay tanda ng malalim na panloob na problema. Kapag ang iyong kasamahan sa trabaho ay nananakit ng damdamin o nagpaparinig sa iyo, maaaring takot siya na makuha mo ang kanyang posisyon. Kung may isang nagkokomento ng galit sa internet, marahil ay napakapangit lang ng araw niya at sinusubukan lang niyang ilabas ang kanyang stress o sama ng loob. Sa pag-unawa rito, titigil ka sa pagtingin sa kanya bilang isang masamang kaaway. Sa halip, makikita mo siya bilang isang malungkot at nalilitong tao. At ang pag-unawang ito ang lubos na magpapabago sa iyong reaksyon at sa sandaling simulan mong maunawaan ang tunay na motibo ng ibang tao, isang kamangha-manghang pagbabago ang mangyayari. Ang galit mo, ang sama ng loob mo, ay natural na mapapalitan ng pakikiramay o sa pinakamababa, awa. Sa halip na kumukulo sa loob mo ang ideyang walang hiya ka, paano mo nagawa yan? Ay isang ibang kaisipan ang lilitaw. Kawawa naman. Ano kaya ang pinagdadaanan mo sa buhay at ang tanging ginhawa mo na lang ay ang manakit ng salita sa iba? Gaano ba kasakit ang dinadala mo sa loob? Hindi ito nangangahulugang dapat mong bigyang katwiran ang kanyang ginagawa. Hindi. Pero tinitignan mo na siya hindi bilang kalaban na kasukat mo sa laban, kundi bilang isang taong nagdurusa. Parang isang doktor na tumitingin sa isang pasyenteng may sakit. Magagalit ka ba sa isang taong nilalagnat at nagdedeliryo? Ganoon din dito. Nakikita mo na ang kanyang mga salita ay hindi pag-atake sa iyo, kundi sintomas ng sarili niyang karamdaman, ng kanyang panloob na sakit. At ang ganitong pananaw ay hindi lang nagpoprotekta sa iyo, kundi naglalagay din sa iyo sa mas matatag, mas matalino, at mas makataong posisyon. Ang mga Stoic ay mga dalubhasa sa pagpapatalas ng isip. Hindi sila naghihintay na mangyari ang problema. Sa halip, pinaghahandaan na nila ito ng maaga. Isa sa kanilang pangunahing gawi ay tinawag na premeditatio malorum, na maaaring isalin bilang paunang pagmumuni sa mga posibleng problema. Katulad ito ng isang fire drill para sa iyong isip. Hindi ka naman naghihintay ng tunay na sunog para lang sa unang pagkakataon na hawakan ang fire extinguisher, hindi ba? Sa parehong paraan, huwag mong hintayin ang tunay na insulto bago mo pag-isipan kung paano ka tutugon dito. Sa halip, sa isang tahimik na kapaligiran, halimbawa tuwing umaga, maglaan ka ng ilang minuto para rito. Isipin mo ang pinakamasamang sitwasyon na maaaring mangyari ngayong araw. Halimbawa, pagalitan ka ng iyong boss o kaya naman
mayroong tumulak sa iyo sa pampublikong sasakyan at bastusin ka. Pagkatapos mong maiisip ito, pag-isipan mo ang iyong ideal na stoikong reaksyon. Paano ka mananatiling kalmado? Anong mga salita ang iyong sasabihin o kung sa kabaligtaran, pipiliin mong manahimik? Paano mo ipapaalala sa iyong sarili na ang lahat ng ito ay panlabas na ingay lamang? Sa pamamagitan ng pag-iisip ng ganitong senaryo ng maaga, para ka ng lumilikha ng muscle memory para sa iyong isip. At kapag nangyari talaga ang ganitong sitwasyon, hindi ka na mabibigla. Ang iyong reaksyon ay hindi na magiging gulat o automatiko, kundi mahinahon at sanay. Isa pang napakagandang paraan upang agad na mabawasan ang bigat ng anumang pang-iinsulto ay tingnan ang sitwasyon mula sa isang bird's eye view o sa mas malawak na pananaw. O tulad ng sasabihin ng mga Stoic, tingnan ito mula sa pananaw ng kosmos. Ngayon, kapag may nasaktan sa iyo, huminto ka sandali. Sa iyong isipan, lumipad ka sa itaas. Una, sa taas ng bubong ng iyong bahay. Nakikita mo pa ba ang iyong sarili? Isang maliit na tuldok. Ngayon, lumipad ka pa ng mas mataas, sa taas ng lipad ng eroplano. Halos hindi mo na makita ang iyong lungsod. At ngayon, mas mataas pa, sa orbita ng daigdig. Ang ating planeta ay isang napakagandang bughaw na bola. At doon sa isang napakaliit na tuldok sa bolang yon, nangyayari ang iyong munting alitan. Ngayon, lumampas tayo sa solar system. Sa lawak ng ating galaksya, ang Milky Way, na may daan-daang bilyong bituin. Pagkatapos, sa sukatan ng buong universo na may bilyon-bilyong galaksya. Ngayon, bumalik ka sa iyong isipan. Sabihin mo, ang masakit na salita na sinabi sa iyo, 5 minuto lang ang nakalipas. Mahalaga pa rin ba yon? Kalunos-lunos pa rin ba? Ang teknik na ito ay hindi binabalewala ang iyong nararamdaman. Ibinabalik lang nito ang mga bagay-bagay sa kanilang tunay na sukat. At sa sukat na yon, karamihan sa ating mga sama ng loob ay parang alikabok lang sa kalawakan. Ang insulto ay hindi problema. Ito ay isang ehersisyo. Iminumungkahi ng mga Stoic na tingnan ang bawat hindi ka nais-nais na sitwasyon at bawat bastos na tao hindi bilang pinagmula ng paghihirap, kundi bilang pagkakataon upang linangin ang sarili. Isipin mo na ikaw ay isang atleta na gustong palakasin ang mga kalamnan. Hindi mo naman iiwasan ang mga barbell at dumbbell, di ba? Sa halip, hahanapin mo pa nga ang mga ito dahil alam mo ang paglaban at ang bigat mismo ang nagpapatibay sa iyo. Ang mga insulto at pagsubok sa buhay ay ang iyong mga pangkaisipang barbell. Sa tuwing may nagtatangkang ubusin ang iyong pasensya, tila sinasabi ng tadhana, ito ang isang magaling na katuwang sa pagsasanay. Sige, ipakita mo kung ano ang natutunan mo. Sanayin ang iyong pagtitimpi. Linangin ang iyong kapanatagan. Subukan ang tibay ng iyong karunungan. Kung sisimulan mong tingnan ang bawat sitwasyon hindi bilang pag-atake, kundi bilang isang sesyon ng pagsasanay, ganap na magbabago ang iyong pananaw sa mundo. Magsisimula ka pang magpakita ng pasasalamat sa mga nagbibigay sa iyo ng hirap o abala. Dahil kung wala sila, wala kang pagkakataong lumakas. Pero ano nga ba sa tingin ng mga Stoics ang tunay na pinsala? Pera? Reputasyon? Opinyon ng iba? Hindi. Ang lahat ng ito ay tinawag nilang panlabas at hindi mahalaga. Ang tanging tunay na pinsala ay ang idinudulot mo sa iyong sariling pagkatao, sa iyong kaluluwa, at sa iyong isip. Isinulat ni Marcus Aurelius na ang kulay ng iyong kaluluwa ay nababase sa iyong mga iniisip. Kung bilang tugon sa isang insulto, pinupuno mo ang iyong isip ng galit, hinanakit, at mga kaisipan ng paghihiganti. Ito ang tunay na kapahamakan. Ikaw mismo ang dumudumi sa iyong panloob na mundo.
Hinahayaan mong sirain ng isang panlabas na pangyayari ang iyong panloob na kapayapaan. Ang salita ng ibang tao ay hindi makakasira sa iyong pagkatao ng walang pahintulot mo. Sila ay parang mga palaso na kayang magasgasan ang iyong baluti, ngunit hindi makakasugat sa iyong puso, maliban kung ikaw mismo ang magbubukas ng pinto para sa kanila. Ang tunay na trahedya ay hindi kapag tinawag kang hangal. Ang tunay na trahedya ay kapag ikaw, dahil naniwala rito o nagalit, ay kumilos na parang isang hangal. Hindi ang iyong reputasyon sa mata ng iba ang dapat mong ipagtanggol, kundi ang kalinisan at kapayapaan ng iyong sariling isip. Isa pang napaka-practical na teknik na magagamit mo kahit saan at anumang oras ay ang pagre-rephrase or pagbabago ng pananaw. Mahilig maglagay ng label ang ating utak at kadalasan ang mga ito ay sobra-sobrang dramatiko. Ang ating layunin ay palitan ang mga label na yon ng mas objektibo at neutral. Halimbawa, sinisigawan ka ng iyong amo sa harap ng buong departamento. Ang automatikong naiisip mong label ay, ginagawang kahiya-hiya niya ako. Ito ay parang pampublikong latigo. Nakakahiya. Ang label na ito ay agad-agad na nagdudulot ng matinding negatibong emosyon. Ngayon, subukan nating baguhin ang pananaw. Sa halip na ginagawang kahiya-hiya niya ako, subukang sabihin sa sarili, malakas lang ang pagpapahayag ng taong iyon ng kanyang emosyon dahil sa stress sa deadline ng proyekto. Sa halip na nakakahiya ito, isang hindi kaaya-ayang usapan sa trabaho ang nangyari at nasaksihan ito ng mga kasamahan. Ano ang nagbago? Tinanggal mo ang emosyonal na paghusga at inilarawan mo lang ang mga pangyayari. Hindi mo pinapaburan ang amo mo. Tinatawag mo lang ang mga bagay sa kanilang tunay na pangalan. Ang pagbabagong ito sa pagbalangkas ng salita ay parang isang malamig na paligo para sa iyong emosyon. Pinapayagan ka nitong lumayo sa sitwasyon, huminto sa pagtingin dito bilang isang personal na atake at magsimulang mag-isip ng makatwiran. Sige, ano ang magagawa ko sa sitwasyong ito upang malutas ang problema? Sa huli, lahat ng mga pamamaraan at prinsipyong ito ay humahantong sa iisang pangunahing layunin, sa pinakamataas na gantimpala na hinahangad ng bawat stoic. Ang kalagayang ito ay tinatawag na ataraxia. Maaaring isalin ang salitang ito bilang kapayapaan ng isip, kawalang galaw ng damdamin o panloob na kapanatagan. Isipin mo ang isang malalim na lawa sa isang araw na walang hangin. Ang ibabaw nito ay perpektong salamin. Yan mismo ang ataraxia. Hindi ito nangangahulugang magiging isang robot ka na walang pakiramdam. Ang ibig sabihin nito ay hindi ka na magiging alipin ng iyong mga emosyon. Nararanasan mo ang mga ito, ngunit hindi na sila ang nagdidikta sa iyo. Bawat matinding pagtugon sa isang panlalait, bawat pagsiklab ng galit, bawat minutong nasayang sa pagtatanim ng sama ng loob ay parang batong inihagis sa lawang iyon. Lumilikha ito ng mga alon, nagpapalabo sa tubig at nag-aalis sa iyo ng kalinawan. Naunawaan ng isang stoic na ang kanyang kapayapaan ng isip ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya at hindi niya handang ipagpalit ang kayamanang ito para lang sa panandaliang kasiyahan ng pagganti ng kabastusan o sa pagubos ng oras sa pag-iisip ng sobra dahil sa mga salita ng iba. Ang ataraksiya ang iyong panloob na kompas at sa bawat pagkakataong pipili ka ng iyong reaksyon, maaari mong itanong sa iyong sarili, ilalapit ba ako ng gawaing ito sa kapayapaan o ilalayo ako mula rito? Ang sagot ay laging malinaw. At narito na tayo sa pinakamahalagang punto, ang pagliko na magbabago ng lahat. Handa na ba kayo? Ang pinakamabigat at pinakamakapangyarihang ideya ng mga Stoic ay ito. Walang totoong insulto.
Ito ay nasa isip mo lamang. Ang insulto ay hindi ang mga sinabi sa iyo. Ang insulto ay ang iyong sariling pagpayag na ikaw ay nilait. Ito ang iyong hatol. Ibinabato sa iyo ng tao ang mga salita na parang bola. Ngunit ikaw lang ang magpapasya kung sasaluhin mo ito at didibdibin o hahayaan mo lang itong lumipas. Sa sandaling maintindihan mo na para maging insulto ang isang bagay, kailangan ng iyong sariling click ng pagsang-ayon. Inaangkin mo ang buong kapangyarihan. Hindi ka na biktima ng mga salita ng iba. Ikaw ang tagapagbantay ng iyong kuta, ng iyong isip. At walang sino man ang makakapasok dito nang walang pahintulot mo. Bilang pagbubuod, itinuturo sa atin ng stoicismo na huwag pigilin ang ating emosyon, kundi unawain ang pinagmulan nito. Sa halip na maging papit na ang mga pisi ay hinahatak ng bawat taong makasalubong, ikaw ang nagiging Panginoon ng iyong panloob na mundo. Ang pagkadama ng sama ng loob ay isang pagpipilian at maaari mo lang piliing huwag masaktan. Salamat sa pagtapos ng video na ito. Kung ang mga ideyang ito ay nagpaisip sa inyo or nakita ninyong kapakipakinabang, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong video tungkol sa praktikal na pilosopiya. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Alin sa mga prinsipyong Stoic ang pinaka nakita ninyong malakas at pinakamagagamit sa buhay? O baka mayroon kayong sariling paraan para labanan ang pagkadama ng sama ng loob? Ibahagi ang inyong mga pananaw sa comments. Gusto kong basahin.